Sa malawak na kabisera ng Grand, dumating si Logan McLean na nakasakay sa kabayo. Ang kanyang pilak na baluti ay kumikinang sa ilalim ng araw. Nakahanay ang mga sundalo sa daan para sa isang formal na pagsalubong habang dumadaan siya sa pangunahing tarangkahan. Naghihintay sa kanya si Conde Floyd na nag-alok ng isang mainit na pagbati. Maligayang pagdating, sabi niya. Natanggap ko ang balita ng iyong tagumpay sa pamamagitan ng komunikasyon 3 araw na ang nakalipas. Bumaba si Logan sa kanyang kabayo, ang kanyang ekspresyon ay nagpapakita ng pagpapahalaga. Salamat sa inyong pagpunta upang salubungin ako, sagot niya, bago formal na kausapin ang lalaking nasa harapan niya, biyenan. Nagbigay si Conde Floyd ng isang bahagyang ngiti sa titulong iyon. Sa likuran ni Logan, naglinis ng lalamunan si Eileen na may bahagyang pagkailang, na nagdulot ng ngiti kay Ronyan. Nagpatuloy ang konde, kumalat na ang balita sa buong kabisera, kaya't maging ang mga Royal Knight ay hindi ka na mapipigilan. Oo, kung gayon, umalis na tayo kaagad, sagot ni Logan, ang kanyang ekspresyon ay naging seryoso. Sa isang determinadong kislap sa kanyang mata, hinugot niya ang kanyang espada. Malinaw ang kanyang layunin, ang harapin ng mga natitirang labi ng paksayon. Humakbang si Logan ng may determinasyon, nagmumuni-muni sa matinding paglalakbay na kanyang tiniis. Ang digmaang sibil ng kaharian ang pinakamahirap na hamon na hinarap niya pagkatapos ng kanyang regression. Isang malaking bundok na kailangan niyang akyatan. At ngayon, naisip niya, nalampasan ng McLean ang bundok na iyon. Isang tahimik na aura ng kapangyarihan ang pumapalibot sa kanya habang nakatayo siya sa harap ng mga engranding gusali ng kabisera. Sa 3.5 taon na lumipas mula nang matapos ang digmaan, marami na ang nagbago. Habang naglalakad siya sa kabisera kasama si Victor, Ronyan at Eileen, isang maikling ngiti ng kasiyahan ang sumilay sa mukha ni Logan. Gayunpaman, hindi nagtagal ay tumigas ang kanyang ekspresyon dahil sa matinding pagpapasya. Alam niyang hindi niya hahayaang malunod ang sarili sa tagumpay. May isa pang bundok na kailangan akyatin ng kahariang ito, ang digmaan ng pananakop ng imperyo. Ito mismo ang digmaan na sumira sa kanilang haminang lupain matapos ang mahabang digmaang sibil noong una niyang buhay. Naalala niya ang mga watawat ng imperyo, ang mga puwersang nilabanan niya bilang isang sundalong lumalaban hanggang sa kanyang kamatayan. Sa nakaraang buhay na iyon, maagang namatay ang kanyang ama sa digmaang imperial. Naalala niya si Ron Ian, isang aura user na lumaban sa front line sa ilalim ng utos ng kaharian, ngunit nadakip at binitay ng imperyo. Sa timeline na iyon, ginamit ng hari si Ron Ian bilang kalasag, at pagkatapos ay tumakas sa ibang bansa. Nakatayo si Logan ng buong pagpapasya, nagsumpa sa sarili, hindi ko na hahayaang mangyari pa iyon. Habang si Ronyan ay namamangha sa grandeur, ang mga iniisip ni Logan ay napunta sa hinaharap. Ayon sa kanyang mga alaala mula sa nakaraang buhay, ang digmaang imperial ay magsisimula sa loob ng 6 o 7 taon mula ngayon, ngunit ang kinabukasan ng kaharian ay nagbago na. Hindi niya mahuhulaan kung anong epekto ang ay dudulot ng pagbabagong iyon. Bigla, may isang lalaki ang tumatakbo sa kanya. Ito ang commander ng mga Royal Knights na sabik na nagbalita, personal kong narinig ang balita. Kaya naghanda kami ng lubusan hanggat maaari, sabi ni Logan sa commander ng mga Royal Knights. Commander, bago makipagkita kay Kamahalan Rogers, gusto kong maghanap ng anumang natitirang traidor. Maaari ba kayong makipagtulungan sa amin? Ang commander ay pinawisan ng kaba, na bigla sa biglaan at seryosong kahilingan. Sa ibang bahagi ng kabisera, nagsisimula ng isa katuparan. Ang plano, isang maharlika na may mahaba, blonde na buhok ang kinaladkad mula sa isang gusali ng mga gwardya. Nagpupumiglas siya ng husto, sumisigaw. Bitawan niyo ako, bitawan, mga walang hiya, alam niyo ba kung sino ako? Hindi niyo ba nakikita ang crest ng Douglas? Hinuli ng puwersa ni Logan ang isang malaking grupo ng mga maharlika, na ngayon ay nakaluhod sa harap niya. Isang lalaki ang sumigaw. Ako mismo si Laurent Valtermin. Ang pangatlong apo ni Duke Jordan. Kalagan mo ako kaagad. Nakatayo si Logan ng tahimik sa harap nila, hawak ang espada, pinagmamasdan ang eksena ng may malamig at mapag-aral na tingin. Naisip niya na 3 araw na ang nakalipas mula nang dumating ang balita ng kinalabasan ng digmaan sa kabisera.
Karaniwan, inaasahan niyang nakatakas na ang lahat ng sangkot sa ngayon. Nagtataka siya, talaga bang naniniwala sila na hindi sila mamamatay? Pinanood niya habang sinasabihan ng isa sa mga nadakip na Maharlika ang kanyang umiiyak na kasama na tumigil sa pag-iyak ng malakas. Ang commander ng mga Royal Knights ay nagulat kay Logan. Ito na ang lahat ng mga sangkot na individual sa ngayon. Ngunit si Conde Talos at ang Wolves ay wala sa kanilang kastilyo. Hinihinala nila na tumakas na ang mga ito. Agad na napunta ang isip ni Logan sa isang babaeng may mahaba at puting buhok. Reyna, naisip niya, ang asong lobong iyon ay hinding-hindi mag-iiwan ng bakas. Nanatiling malamig at walang mababasa sa kanyang ekspresyon. Tumingin siya sa mga nadakip na Maharlika sa kanyang harapan at nagbigay ng isang utos, na walang awa. Patayin silang lahat. Ang mga mukha ng mga taksil ay nagkaroon ng pagkabigla at matinding takot nang marinig nila ang kanilang nakatakdang kapalaran. Sa pagbigay ng utos, itinaas ng mga sundalo ang kanilang mga espada. Lubos na kaguluhan ang sumabog sa hanay ng mga bihag na Maharlika. Ang kanilang naunang pagmamatigas ay gumuho at napalitan ng desperadong pagmamakaawa para sa awa. Ang isa naman, na baluktot ang mukha sa takot, ay sumigaw, "Hindi ako pwedeng mamatay ng ganito. Mahal na Panginoon, pakiusap. Anumang gusto mo, gagawin ko ang lahat, pakiusap." Ang sigaw niya, habang umaagos ang luha sa kanyang mukha sa pagmamakaawa para sa kanyang buhay. Ang kanilang desperadong pagmamakaawa para sa awa ay hindi sinagot. Ang mga huling sigaw ay naputol. Nakatayo si Logan sa gitna ng malagim na pangyayari. Humarap siya sa isa sa kanyang mga tauhan at nagtanong, "Kumpleto na ba ang kumpirmasyon?" Nagulat ang kawal, "Opo." Sa loob ng Gran, ang mga dugong bughaw ng lahat ng mga taksil ay ganap ng naalis. Tumingin si Logan sa pinangyarihan ng pagpuksa, at ang kanyang ekspresyon ay hindi nagbago. Ganon, kalmado niyang sagot. Nang matapos patayin ang mga taksil, humarap si Logan kay Victor na may bagong mungkahi. Kung gayon, susunod na ang pamilya ng hari. Huminto si Victor, sandaling nagulat sa mungkahi. "Patawad." Nagpaliwanag si Logan. Ang mga anak ng una at ikalawang prinsipe, at ang dating mga Maharlika ng paksayo na nagtatago sa likod ng palasyo ng hari. Dakpin silang lahat at kaladkarin sa malaking bulwagan. Si Conde Floyd, na tila labis na nag-aalala, ay lumapit sa kanyang manugang. Manugang, sigurado ka ba na ayos lang ito? Sigurado ka ba na pumayag dito ang Sword Duke?" Tumigas ang ekspresyon ni Logan na may matibay na paniniwala. "Kailangan ito," matatag niyang sinabi. "Aakuhin ko ang buong responsibilidad." Ang konde at ang commander ng kawal ng hari ay naiwang walang imik at pinagpapawisan, na bigla sa lubos na katapangan na harapin ang dugong bughaw. Naisip ng konde, talagang gagawin mo lang ang mga bagay-bagay. Ang mga kilos ni Logan ay sinadya at kalkulado. Naisip ni Logan na sa pagpuksa na ito, lahat ng dugong bughaw na hindi nauugnay sa ikatlong prinsipe, si Rogers von Grandia, ay mapupuksa. Pinatitibay ang pag-angkin ng prinsipe sa trono. Inamin niya na mayroon pa ring usapin tungkol sa nawawalang ikalawang prinsipe, ngunit siya ay tiwala na sandali na lang iyon. Habang nakatingin siya sa kabisera, ang kanyang tunay na layunin ay naging malinaw. Ang ating mga paghahanda upang pigilan ang imperyo ay magsisimula ngayon. Kinabukasan, sa labas ng isang malaking asyenda, nakatakdang magsimula ang susunod na yugto ng kanyang plano. Ipinabatid ng commander ng mga kawal ng hari kay Logan, na ang Sword Duke ay ang nag-escort sa prinsipe. Dapat ay darating na siya kaagad. "Oo, nauunawaan niya," simpleng sagot ni Logan. Gayunpaman, naguguluhan ang commander sa kaayusan. Naisip niya, "Teka muna," ngunit si Young Lord Logan ay disipulo ng Sword Duke. Bakit niya hihilingin na samahan ko siya? Ang isang pakiramdam ng pagkagalit ay bumangon sa kanya habang isinasaalang-alang niya ang implikasyon. Ginagawa nito ang mga kawal ng hari na parang mga utusan ng McLean. Habang nakasubo siya sa kanyang pag-iisip, ang mga malalaking pinto sa harapan nila ay bumukas na may malakas na kaluskos. Ang mga kawal na nakasuot ng buong baluti ay lumakad sa bulwagan, hudyat ng pagdating ng prinsipe. Si Prinsipe Roger von Grandia ay lumitaw, kasama ang commander ng Esperanza Knight Order. Habang naglalakad siya patungo kina Logan at sa kanyang partido, ang hangin ay naging mabigat sa pag-aabang.
Sinundan ni Logan ang paglapit ng prinsipe na may hindi mababasang ekspresyon. Ang commander ng mga kawal ng hari ay tumingin na may bahagyang pag-aalala. Habang papalapit ang prinsipe, nabasag ang kanyang pagtitimpi. At ang kanyang mukha ay mapatlas sa pagkaligalig. Sa mabilis na reaksyon sa nakakagulat na pagkilos ng prinsipe, agad na kumilos si Logan at yumuko. Siya ngayon ay nakayuko sa isang tuhod. Formal siyang bumati sa dugong bughaw. Si Logan McLean ay bumabati sa marangal na dugo, ang kanyang kamahalan, si Rogers von Grandia. Ang mga nakatingin ay nagulat sa hindi inaasahang pagpapalitan. Sumunod sa pamumuno ni Logan, sina Victor, Eileen, at ang iba pa niyang mga kawal ay lumuhad ng perpekto sa isang pagkakataon. Pagbati sa inyong kamahalan, ang prinsipe. Si Prinsipe Roger, ay nagsalita kay Logan. Panginoong Logan, tiningnan ni Logan ang prinsipe na may bakas ng ngiti. Ngayon, sa wakas, natupad ko rin ang pangako na binitawan ko noon. Humihingi ako ng paumanhin sa pagkaantala. Isang pangako, sabi mo. Bulong ni Roger. Pagkatapos, bigla siyang tumawa ng may malaking ginhawa. Hahaha, hindi ko inakala na matutupad ang pangakong iyon sa ganitong paraan. Nagbago ang kilos ng prinsipe, ang kanyang takot ay napalitan ng bagong tatag na kumpiyansa. Tumingin siya kay Logan na nakaluhod, ang ekspresyon niya ngayon ay puno ng pasasalamat at respeto. Mahusay ang ginawa mo, Panginoong Logan. Pinanood ng commander ng Royal Knights ang pag-uusap ng hindi makapaniwala, na iniisip kung gaano kawalang katulad na itrato ng isang prinsipe ang isang tao ng may ganoong paggalang. Tumayo si Logan. Ngayon, fair na, Prinsipe Roger, sabi niya, at inalok ang kamay na may guwantes upang samahan ang prinsipe. I-escorten kita sa palasyo. Tiningnan ni Prinsipe Roger ang inaalok na kamay, na may kislap ng pag-asa at kaginhawaan sa kanyang mga mata. Habang sinimula ni Logan na escorten si Prinsipe Roger, isang damdamin ng pag-asa ang bumalot sa estate. Samantala, malayo sa kabisera, mas madilim ang sitwasyon. Sa isang madilim na kagubatan, isa sa mga nakatakas na maharlika ang balisang sumusunod sa isang nakatalukbong na figure. Bigla siyang huminto, ang mukha niya ay napilipit sa takot at pagdududa. Teka, hindi ito ang daan papunta sa Royal Palace. Humarap sa kanya ang nakatalukbong na figure. Ang maharlika, si Count Talos, ay tumugon ng isang nakakakilabot na tanong. Kailan ko sinabi na pupunta tayo sa palasyo? Kusa ka lang sumunod sa akin, kamahalan, sabi ni Count Talos. Habang binunot ang isang kutsilyo sa kanyang kamay, sumigaw si Prinsipe Roman sa takot. Ano? Teka, ano ang sinusubukan mong gawin? Huwag mong gawin ito. Pakiusap ni Prinsipe Roman kay Talos. Nanlaki ang kanyang mga mata sa kinikilabutang pagkilala habang tinitingnan niya ang lalaki. Sa isang kidlat, ang mga mata ng nakatalukbong na figure, si Lucien Talos, ay lumiwanag ng isang nanggigipusong asol na ilaw. Bumaba ang talam na nagtatak ng kapalaran ni Prinsipe Roman sa madilim at maulang kakahuyan. Hindi ko inaasahan na guguho ang mga bagay sa ganito, sabi niya na may mukhang bigo. Inaasahan na ang pagbagsak ng marupok na paksayon ng pangalawang prinsipe, ngunit ang kanyang mga isipan ay napunta sa isang partikular na individual. Logan McLean, siya ay isang hindi inaasahang hadlang. Sa kabila ng pag-urong, nananatili ang determinasyon ni Lucien. Hinubad niya ang guwantes na may bahid ng dugo at hinayaang mahulog ito sa lupa. Ngunit, magkagayunman, nagtatapos ang misyon ko rito. Inaasahan ko ang aking gantimpala. Sa pagtatapos ng kanyang gawain, si Lucien Talos ay tumalikod at naglakad palayo. Naglaho siya sa madilim at sinasalanta ng ulan na kagubatan, iniiwan ang itinapong panyo na nakahandusay sa lupa.